na nakapunta dito? Ngayon ka lang nakapunta? Oo, ngayon lang, first time. Nakaka-amaze, no? Siya sa pinaka-old structure lang. Oo, at saka ano to, engineering wonder to nung araw. Itong building na to, engineering wonder to nung araw. Sir Jan, no? Siya is OFW sa Saudi. Tapos, naging... Sir, second floor ka ba? Gustong tumulong sa mga kapwa natin. Parang siyang, katulad ko, na meron siyang tulong sa mga kababayan natin sa Saudi. Okay. So, naging active siya sa community, ganyan. Tapos, Naging ano siya, party hanggang list. sa naging party list. Yan ang nangyari sa kanya. Ang ganda story niya, nagbibenta siya ng chicharon. Kaya sobrang na-amazing kami sa kanya. From OFW to Congress to dito. Kaya napaka-hard worker niya. Dito tayo. Sure. Siya si Buddy sa agribusiness. Ano ba? Mga staff dito. Talaga ba? Siyempre naman po. Ayan, kaya Buddy. Ayan. Hello, sir. Good afternoon po. How it works. Apa? Marami kami niyan, sir. Buong Pilipinas. Oo. Yes po. Sa YouTube nyo? Yes, sir. Apa. Oo. Sa nung nakaraan, parang, ano ba yung napanood ko yun sinubscribe ko rin. Thank you, sir. Opo. Actually, umiikot talaga ako buong Pilipinas. Tama-tama, sir. Ang dami namin mga farm school tulad ng QNAS, yung QNAS, Quezon National Agriculture Institute, Polytechnic, Opo. colleges. Tapos, meron kaming Jacobo. Puro agri po yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Nagpunta sa mga goat farm namin, mga farms, tapos yung mga, lalong-lalo sa Ilocos, yung mga... Baka pwede rin namin puntahan, sir, yung mga farms na yan. Saan katutak yan, sir? Ay, Sabihin sige, mo sir. sa akin. Kung saan mo gusto, entertaining ka namin lahat. And they will be very, very pleased to, pati po, gusto nyo, Maragon doon, sir, yung ating mga small, medium ruminants doon. Alright, so kasama natin si former Congressman Aniceto Jan Bertis III at siya ngayon ang Deputy Director General ng TESDA. Sir, good morning. Good afternoon pala. Opo. At sa lahat po ng mga followers at mga nanonood ng sikat yung programa, ang agribusiness po. Yes, sir. Marami pong matutuwa sa audience natin kasi yan nga, madaming farm school na. Opo. At marami rin yung mga nag-aspire na maging farm school. Opo. So, at least itong usapan na to ay may mapupulot po sila. Tama po. Lalong-lalo na po, of course, unang-una, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Yes, sir. At napaunlakan nyo ang aming tanggapan, which is the TESDA, the Technical Education Skills Development Authority. We are the training arm of the government. We do skills training and development and also assessment. So, since nang pag-uusapan natin ngayon is para sa agrikultura, yes, yan ang number one na priority ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. At ganoon na rin ang aming secretary, si Secretary Suharto Teng Maundadato, na pag-igtingin ang aming mga programa sa agrikultura. Kaya nga, biggest percentage of our funds or budget of TESDA goes to agriculture. Okay. Sir, ayan nga, usong-uso ngayon yung farm school. Madaming gustong maging farm school. Kumusta po yung project na to, sir? Yung farm school natin, hindi lang naman TESDA eh. This is a whole of government approach. Yes, sa pakikipagtulungan sa ating Department of Agriculture. Andyan din ang ATI, the Agriculture Technology Institute, at pati rin NDA, National Dairy Authority, andyan rin ang Bucor, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pa. So, ang mga programa natin na nasasaklaw ng ating scholarship funding ay mga tinatawag nating PAPSE,
yung Program on Accelerating Farm School Establishment. So, tinutulungan natin yung ating mga magsasaka, mga OFW na may puhunan, may lupa, na kung paano po sila magkaroon ng isang farm school. Pero before that, dapat may existing na rin sila. Pumapasok ang TESDA at ang ATI dyan kung paano sila bigyan at turuan ng mga modern technology in terms of agriculture, fishery. Andyan na rin po yung mga aquaponics natin, hydroponics, and animal production, and crop production. So, kasama po doon pati yung the complete value chain ng isang agrikultura or sa farming. At napakarami nating kurso niyan, at sa ngayon nga nasa almost 500 plus ang ating mga farm school. Nationwide po. Nationwide po yan. At syempre, mas mataas din ang bilang yung mga nag-a-avail ng mga tinatawag nating RCEP, which is the Rice Extensions Comprehensive Program ng ating pamahalaan, na nagbibigay tayo ng tulong. Nakakatanggap kasi tayo ng around 700 million annually para po ito sa ating mga magsasaka na ng mga palay farmers natin o yung mga rice farmers natin. That's including yung nabanggit ko nga, seeds production, crop productions, yung mga tinatawag nating agriculture mechanizations na tinuturuan natin kung paano magkumpuni ang ating mga magsasaka. Nang sa ganun, pagka nag-breakdown yung kanilang mga equipment, hindi na nila kailangan pang mag-antay ng mga ilang araw, di ba, para magawa. So, natetenga yung kanilang gawain sa bukid. So, sila na mismo, alam na rin nila mismo yan. So, hindi lamang po yun, yung mga new technologies tulad po ng mga inbred rice, paggamit po ng mga solar irrigations, yung mga farm mechanizations na mas dumadami at tumataas ang yield ng ating mga magsasaka. And hindi lamang yun, tinetrain din natin yung kanilang mga kamag-anak, mga asawa, mga anak, ng iba't ibang kurso sa TESDA na inline din sa pagsasaka or sa agriculture. Like for example, yung mga food productions natin, halimbawa yung kanilang mga ani, minsan may mga surplus yan. Imbis na di ba, nung araw, makikita nyo, mga nagtatapon sila kasi nga dahil sa mahal ng transportasyon, lalo na yung pandemya, maraming mga nasayang. So, dito pumasok si TESDA, kapartner natin dyan ng DOST at iba pang DTI at iba pang sangay ng gobyerno, nang turuan natin, i-train natin sila kung paano i-process to, yung kamatis, maging ketchup, maging salsa, at mapakinabangan nila at maibenta. Sir John, na-mention mo yung number na around 500 farm school nationwide. Ano po yung number na to? Malayo na or malayo pa sa target or puno na tayo? Actually, malayo pa rin sa target. Kaya nga, tulad niya na nabanggit ko kanina, isa sa mga number 1 priority agenda ng ahensya under the leadership of Secretary Mangunda Dato is yung tinatawag nating TESDA sa barangay. Okay. So, ang TESDA sa barangay, ini-involve na natin dito ang barangay, ang mga local government unit, ang mayors, governors, congressman. Nang sa ganun, ma-identify natin mismo ng TESDA kung ano yung mga priority, sectoral priority sa kanilang probinsya. Halimbawa, magtungo tayo, for example, sa Pangasinan. Of course, number 1 sa bangus, lalong-lalo na mga dagupan, mga ligaying, at iba't iba pa, tabi-tabi na yan. So, dito pumapasok si TESDA ngayon na nag-i-invest tayo ng mga makabagong mga makinarya, mga learning equipments na akma or inline dun sa demand tsaka sa mga resources ng bawat probinsya. So doon tayo nagpo-focus ngayon at doon tayo nagte-train. And we are adapting best practices from other countries. Tulad ng for example Korea, Israel, andyan na rin ang Germany at ang Finland at iba pa mga bansa, of course Japan, ay ina-adapt natin yung kanilang mga new technologies. So gumagamit na nga tayo ng mga hydroponics, aquaponics, mga aeroponics na rin na mga new technologies. Tapos meron nga tayong isang farm school, yung sa Mindoro, yung tinatawag nilang agritektura. I don't know, sir, kung napasyalan nyo na yun. Ang kanyang lugar ay 1,000 square meters lang. Pero ang yield ng kanyang production sa kanyang mga tilapia tsaka sa kanyang mga gulay ay katumbas ng isang 5 hectares na farm.
because of the modern technology na ginagamit nila. So, napakagandang example at bibigyan din namin kayo ng aming mga video clips or kayo mismo, pwede nyo po silang madalaw and we will going to link you with all our schools. Of course, TESDA has a 17 regional offices nationwide and we have 87 provincial offices at for almost 4,750 schools, both private and public run yan. Nais ko rin banggitin sa ating mga tagapakinig o na sumusubaybay sa inyong programa, yung tinatawag natin mga diploma courses. Yes. So, this is a 3 years ladderized program na halimbawa hindi ka pa talaga desidido kung gusto mo talagang mag-college or pumasok sa universidad. Pero minsan kasi pag pumasok ka sa university tapos hindi ka makatapos, pangit naman, di ba? Hindi ka pero merong binibigay na isang programa ang TESDA, yung diploma courses natin. Na lahat po ng halos we have 500 plus registered diploma courses na pwede nang kunin ng ating mga kababayan. From electrical engineering technology, mechanical engineering technologies, yung mga hotel and restaurants natin, agriculture, meron po tayo niyan. Yung agriculture natin, napakaganda kasi yung 2 years na classroom niya and some electives and laboratories niya, dito niya kukunin sa Pilipinas. Okay. 2 taon. Yung last year niya, yun yung tinatawag na apprenticeship program. It's either dito siya mag-apprentice sa Pilipinas or we signed an agreement with Israel, yung tinatawag nating Philippine-Israel apprenticeship program. So, yung last year na yon, ipapadala natin lahat ng estudyante sa Israel. Yung mga new technologies na pag nagdidilig ka ng tubig, hindi sa ibabaw kasi nga, pag mainit ang panahon, hindi aabot sa ugat. So, they are using mga tinatawag nilang underground drip irrigations na dumadaan na mismo sa mga ugat ng inyong pananim. So, titignan mo, tuyong-tuyo yung ibabaw ng lupa pero napakayabong at napakaganda ng kanilang mga ani, mga prutas. At hindi lamang yun, meron din tayong mga estudyante na umuwi galing na Israel na nakukumbay nila minsan yung halimbawa yung patola tsaka ampalaya sa isang puno. So, tapos yung upo tsaka kalabasa sa isang puno rin. So, nakakatuwa kasi this is a successful running program na ng dito sa ating bansa sa mga eskwelahan natin. At nabibigyan pa ng chance talaga yung natututunan nila sa Israel o sa Korea man yan, pagdating dito, yun naman yung ina-apply sa ating mga bukirin, sa ating mga agriculture sectors at ito naman po ay sinusuportahan ng gobyerno. Sir, yung na-mention mo na diploma courses, saan nila i-enroll yan? Yung mga interesado? Yung basta po high school graduate kayo, K-12 at sa aming mga regional offices, magtanong lang po sila or mag-inquire or pwede po nilang bisitahin ang aming Facebook page. Mag-ingat lang doon sa mga fake Facebook ng TESDA. Of course, ang sa amin is a government recognized pages at meron din po tayong website, yung www.tesda.gov.ph na pwede nilang bisitahin at pwede rin silang pumunta sa ating mga regional offices, mag-inquire sa aming diploma courses kasi tuloy-tuloy po yan, is a 3 years program. Ang kagandahan po niyan kasi since this is ladderized and you are para bang you're taking the two pathway yung isa niya is yung gearing towards to higher educations na kung gusto mo after ng 3 years mo ituloy-tuloy mo na ng university or higher degree courses at yung mga units naman na kinuha mo sa TESDA makikredit naman yun just because of the Philippine Credit Transfer System na pinirma ng TESDA at saka ng CHED. Or otherwise, since na pagka-graduate mo ng 3 years diploma courses dito sa TESDA, meron kang minimum na 12 national certification. So, ibig sabihin, ikaw ay isang super skilled na. Really a highly skilled workforce ng ating bansa dahil graduate ka ng TESDA. So, dito ka naman sa pathway ng industry. Mataas po yung bilang ng mga nagkakaroon ng trabaho sa atin. 8 out of 10 graduates ng TESDA ay nagkaroon po ng trabaho at nagkaroon po ng sariling kabuhayan. So,
aside from the farm school, aside from the diploma courses, ano pa po ang mga programs na nakakonect sa agriculture? Siyempre, pasok pa rin po dyan yung step natin, yung scholarship, special training, skills training for employment program. Ito yung mga programa na para sa ating mga laylayan ng lipunan, yung ating mga kababayan na nasa poorest of the poor. Kahit hindi ka high school graduate yan, pwede kang tumanggap or pwede kang mag-avail ng programa na yan. Meron tayong mga tinatawag na AOP, yung Agriculture Organic Farming Program, na pagka-graduate mo, ay bibigyan ka pa namin ng mga startup toolkits na ginagamit sa sa agriculture, 'di ba, sa pagtatanim. Tulad yung mga sprinkler mo, yung mga gamit mo diyan, tapos may mga partner private entities tayo na nagbibigay ng binhi, 'di ba? Minsan naman po meron din kaming partnership with the National Dairy Authority na or tsaka Department of Agriculture na yung estudyante natin, binibigyan nila ng mga, halimbawa po, yung mga rabbit to start with, kung nag-take ka ng courses on rabbitry namin, yung small ruminants NC2 natin, or sa organic farming, bibigyan ka rin namin ng mga tools, yung mga seeds na pwede mo masimulan. Full scholarship to, at nagbibigay din po tayo ng 160 pesos per day sa ating mga learners. At isa pa po yung TWSP natin, yung Training for Work Scholarship Program, para naman po doon sa mga nawalan ng trabaho at during the pandemic or hanggang ngayon po, tinutulungan natin diyan. Sa cloud din po niyan, yung scholarship program na TWSP na yan, yung agriculture sector natin. At pwede kang kumuha sa amin ng organic agriculture organic program in situ. Meron din po tayong mga tinatawag na seed productions, coffee productions, which is a new TR natin, new training regulations, kasi nga gusto natin i-propagate tsaka palaguin ang coffee industry sa Pilipinas dahil napakalaki po ng shortage. Sabi nga nung mga researcher, there are something like 2 million cups every minute na nakokonsume dito sa Pilipinas. So napakababa po ng ating productions, kaya nag-aangkat pa tayo sa ibang bansa tulad ng South America, ng other Asian countries. So ngayon, in partnership with the big industry tulad ng Nestle Philippines, ay nakipag-partner kami dyan at sila yung kapartner natin pagdating po sa mga coffee productions natin. At meron din po tayo, yun nga, nabanggit ko nga, yung PAPSE, yung Program on Accelerating Farm School Establishment. Tinutulungan natin sila na magtayo sila ng mga farm school, nang sa ganun, yung mga kabataan ay ma-attract ulit natin, maengganyo ulit natin bumalik sa pagsasaka. Kasi alam nyo, yung mga kabataan ngayon, ayaw nila ng magbungkal ng lupa kasi nga parang minulat sila na ang pagtatanim or ang hanap buhay sa pagsasaka ay hanap buhay na mahirap, which is not true, kasi nga because of the food security and huge shortage or high demand of our agriculture products, ay talagang dito ka kikita. Kaya nga nag-introduce din tayo ng mga courses dito sa TESDA tulad ng agriculture entrepreneurship. Okay. Hindi, kung ayaw mo magbungkal, tuturuan ka naman namin magnegosyo para sa agrikultura. Halimbawa, may mga OFW tayo na mga natulungan, trinain natin sa agriculture entrepreneurship. So yung konting ipon nila, natuto silang ano ba yung tinawag nito, sa halimbawa po sa Guimaras, may mga plantation dyan na existing na mga puno ng mangga. So, during planting pa lang or preparation pa lang ng tree, binili mo na yung isang puno. Kumbaga sa nakatoka na sa iyan, yung puno na yan. So, babantayan mo yan, although hindi sa iyo yung lupa, hindi rin sa iyo yung puno. So, ikaw lang yung namumuhunan para sa mga pesticides niya, sa mga irrigation niya. So, pagka yun ay namunga, pag-ani naman yun, sa iyo naman yun. Of course, you have to buy it, still to buy it from the landowner, di ba? Yeah. Pero,
sila na mismo yung naghahanap ng client. It's either through online or export yan, lalong-lalo na yung pandemic, di ba? So, nakita natin marami po naging successful at yumaman din sa pagsasaka. And then, yung dati mga plantita, di ba, na ornamental plant, tinuruan natin sila mag-ano ka na lang, mag-vegetable ka na lang, para nang sa ganon, yung mga pang-samgyupsal mo, bubunutin mo na lang sa loob ng bahay mo. Kasi nga, you can even have your own vegetable. Tulad, halimbawa, nagluto ka ng sinigang, hindi naman tinatapon yung mga stock, di ba? So, may mga containers na tinuro tayo kung paano mo itutusok yun, di ba? So, sa susunod na ba na magsisinigang ka, doon ka nakukuha ng dahon. There's a lot. And, of course, we are applying mga BR and XR technology in agriculture na rin. At dahil sa ILO, yung International Labor Organizations, at pati na rin yung mga pagsali natin or pag-join natin sa mga World Skills Competitions, na i-apply natin at na-i-apply natin ito sa TESDA. At ito naman yung programang pinapatakbo natin sa ating mga kababayan. Okay. Sir, na-mention mo yung entrepreneurship, na may mga courses kayo na ganyan. Karamihan ng Filipinos, no, madaming available na trainings doon sa pag-acquire ng how to plant, halimbawa, yung doon sa actual farming. Pero yung pagnenegosyo, pagmamarket, pagpa-process, value adding, parang ang mga Pinoy hindi alam. Opo. Paano natin yun, sir, i-match? Kasi parang impression lang naman to, sir. Opo. Correct me if I'm wrong. Pero parang bugbog na, ang dami ng technology, ang daming tinuturong paano gawin yung ganyan. Opo. Pero lahat sila hindi marunong magbenta. Lahat sila hindi marunong mag-value adding. Kaya nga po, part of the agriculture entrepreneurship program natin is yung tinatawag nating financial literacy. Okay. And not only the financial literacy aspect, pati na rin yung financial management, yung bookkeeping, di ba? Paano mo ginigage or kinocompute yung iyong puhunan per hectares, di ba? Tinuturuan natin sila. Kasi nga, ang problema sa ating mga farmers, pagkatanim niyan, pinapangutang na kagad. Kasi nga, meron silang idle moment na tinatawag na pagka nagtanim na yan, mag-aantay na lang ng harvest yan, di ba? So, for you to survive until harvest, nang inuutang nila. Kaya nga pumasok sa TESDA, habang naman sila ay nag-aantay ng harvest, ay trainin natin siya yung mga tinatawag nating high value crops, you know, yung mga high value crops na tinatanim nila in between yung pagka nag-aantay ka ng pag-ani ng bigas mo, ay meron na rin tayong mga tinatawag na yung cropping ba yun, or intercrop productions natin na lalong-lalo na kung sa coffee yan. Tapos yung iba naman, tinuturuan natin sa mga ibang skills training tulad ng SMAW, GMAW, yung mga pagwe-welding. So, and then we have a partner industry, especially in Isabela, na malaking industriya yan, na tinuturuan nila yung mga magsasaka kung paano gumawa ng mga tractors. So, tapos yung mga napoproduce nila ng mga farm equipment, binebenta naman yon. So parang naging co-op sila at meron silang share doon sa pinagbentahan. Pero paano ba natin ma-achieve yun? Pumapasok si TESDA, tinetrain natin sila habang sila ay nag-aantay. So ngayon mas nagiging productive na ang ating mga magsasaka. At the same time, nagiging involved din ang ating mga anak nila, kabataan, kasi nga because of the tinatawag natin modern agriculture technology, using digital agriculture, yung paggamit ng mga satellites natin, which is readily available yan, kung paano mo mapipredict kung kailan ka mag-harvest kahit hindi pa due. So yung mga things like that. Tapos yung mga basang palay, may mga technologies na rin tayo na part of our training is yung how to yung tinatawag nating industrial automations, 'di ba? Kung paano mo
gagawin na automated na yung proseso tulad ng pag-separate ng mga basag or ng mga rice do sa hull, di ba? Mare-ratio mo na kung magkano siya. Then do sa agriculture entrepreneurship naman natin, natuturuan natin yung ating mga kababayan nang sa ganun hindi na sila dumadaan sa middleman. Kasi pag lahat yan maraming layer na dinaanan, mangyayari pagdating sa market niyan masyado nang mataas. So part of the financial literacy and agriculture entrepreneurship program natin is yung how they can able to reach their target market and audience to cut all the layers or the middleman, di ba? It's either sila na mismo nag-organize sa sarili nila to put up their own drying and tinatawag na rice mill na sinusuportahan naman po ng gobyerno niyan sa through tinatawag nating loans. Yan. So at iba pa, of course, going back dun sa mga small, medium, and large ruminants na ang katuwang naman natin dyan sa paghahayupan na yan is, of course, ang Department of Agriculture. Sir, yung na-mention mo yung financial literacy, entrepreneurship, isama na natin dyan yung value-adding, marketing. Meron bang mga ganyang farm schools? No po, actually, ang isang example na maganda is yung nasimulan natin sa Baguio, yung tinatawag natin farm to cup. So, ito ay pinagtanim natin ng mga binigyan na dun sa partner industry natin na nagbigay ng mga iba't ibang klase ng seedling na angkop sa klima ng Baguio. Ay ito naman po yun yung mga talagang pinalawig natin at sinuportahan. Ibig sabihin ng farm to cup coffee, tinuturuan natin yung farmers ma-appreciate nung mga buyer ng coffee kung paano siya pinoproseso. So, pagka-harvest mo yan, tinuturuan natin sila mag-pulping, mag-dry, mag-roast, at mag-grind, di ba? All the way to sa coffee preparation. So, ang dami natin natulungan dyan, tulad yung mga indigenous people, mga former rebels, at mga PDL natin, person deprived of liberties, sila po yung mga naging beneficiaryo. Even men in uniform natin, natulungan po natin yan. So, ang ginagawa natin dito ay yung mismong harvest nila ay binibili na rin po. Kapartner din natin ng Nestle dyan. Sila na po ang bumibili. Tapos yung ibang hindi naman medyo pasok sa standard nila, there's another local market, yung mga small na coffee shop. So, mataas po talaga ang demand po. Sir, possible ba na mas marami dapat ang maging farm school na ganito yung tinuturo more than doon sa laging pagtatanim, laging yung ganon? Opo, kailangan po talaga natin na mas mapalawak pa at madagdagan ng ating mga farm school kasi syempre priority agenda yan ng ating presidente, yung food security. Yan. So, but this time we are making it enjoyable do sa mga estudyante, meaning na may napapakinabangan sila through scholarship program, and at the same time nagkakaroon sila ng hanap buhay. Yun naman sir, mga OFW, merong mga programa ba na OFW na nakakonekta sa farming? Opo, meron po tayo yan, tulad nga po ni Rani Constantino Farm. Isa sa mga lagi nating sino-showcase o sinasample yan sa Maragondon. Dati po siyang OFW, tapos nagsimula siyang mag-alaga ng kambing. Dati solo lang sila eh. So, ang laki nung natatalo sa kanila kasi hindi nila alam kung paano patakbuhin. So, ang nangyari po ay pumasok ang TESDA, iningganyo siya dahil sa program nating yung TESDA abot lahat ng OFW. Pero ngayon napalitan na yung TESDA, linga pa, may maasahan na po ang ating slogan. Okay. So yung ginawa natin kay Sir Rani ay trainin po natin sila kung paano yung tamang pag-aalaga, kung tamang mga pamamaraan, at ito po yung inadapt niya ngayon, napakalaki na po nung kanyang farm school. Lalong-lalo na po yung SOFA, yung Society of Former OFW Farm School. It's an association of former OFWs na
na nagte-train po sa atin. So, nandyan din po yan sa Tarlac at nabigyan din po sila ng mga goats para po sa milk. Hindi naman po kasi kinakata yun eh. Kasi masyado mahal, 100,000 mahigit yung isang pirasong kambing. Pero it is meant for milking. Milking, yes. Pero ang buyer po mismo nila, yung nagbigay din sa atin, which is the NDA, National Dairy Authority. Yan. Sir, may mga feedback lang na madaming mga farms na gusto nilang maging farm school. Parang hirap na hirap sila. Hirap na hirap silang makapasa, ma-accredit. Ano yung masyado bang maraming requirements or hindi lang talaga sila nagko-qualify? Hindi naman po. Actually, pag kami naka-accredit na sila sa ATI, madali na po lahat. Kasi nga, syempre, ATI is our counterpart. So, pagka na-certify yung school nila ng ATI, madali lang po pumasok si TESDA para mabigyan sila ng allowances. At ang gawin natin ay pwedeng yung card ko po ay nasa inyo at pwede niyo silang direktang patawagin po sa akin. Okay. Sir, ano naman tayo yung pag-usapan naman natin, sir, yung ikaw, yung yung saan yung humble beginning. Dati ka ring OFW, sir. Opo, 11 taon po ako as OFW at laking tondo po ako. Doon po ako pinanganak. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.